Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So ito, kasagsagan na naman ng breeding, and mas lalong dumadami ang mga breeders na mga kasama natin sa industriya. Marami ako nakikita na nag-emerge na mga bata pa, and I'm really happy na makita na itong industriya natin, itong sports natin is growing fast and tinatangkilik ng mga new generation. I'm so happy about that. So ngayon, ito, pag-usapan natin yung number one na selection criteria ko dito sa farm. So, ang number one na criteria ko sa pagpipili dito sa farm is postura muna bago palo. So, sa farm, sa isang farm, pag may mga buyers kayo, malalaman nyo ang beginner sa veterano. Malalaman nyo ang mga beginner sa veterano. So, yung mga beginners, pag sinabi mong, sige, pili kayo, bitaw lang yan ang bitaw. Kukunin sa manok, kukunin mo yun, bitaw natin. Pag magaling, sige, okay na yan. Ito, magaling, okay na to. So, hanggang sa marami silang mapili, So, nagbabase sila sa galing. So, wala namang problema doon. But sabi ko nga, yun yung beginners, So, sa akin dito, lalo sa breeding materials, lalo sa panlaban, kailangan makita ko muna ang postura bago ko siya ibibitaw. Mas nagiging simplified yung sistema. Mas nagiging simplified yung pagpipili ko ng manok. Ngayon, anong rason kung bakit postura muna? So, unang-una, sabi ko sa inyo, pag mga veterano, nag-iikot muna yan. So, ikot muna yan. Tatandaan nila yung gusto nila ang postura ng manok. So, even ako, pag namimili ako ng manok ko, so, nasa kording yan, marami. Iikot muna ako dyan. Pag ikot ko, tatandaan ko yung mga manok na gusto ko ang postura. So, yung balansyadong tingin mo, balansyadong haba ng buntot, sa katawan, balansyadong tayo, yung tayo ng paa, hindi sobrang haba, hindi sobrang iksi, balansyado, Tatandaan ko yun. So, yung paso, itataob ko yung paso. Hindi ko nahawakan ng manok. Itataob ko lang yung paso. Palatandaan na yung mga itinaob kong paso, yun ang gusto kong manok. Tataob ko yun. So, pag nakaikot na ako, naitaob ko na, isang ikot pa ako ulit, baka may nakaligtas sa mata ko na maganda ang postura. Tatayo, naglalakad, tinitingnan ko ang postura ng manok. So, after ng pangalawang ikot ko, kumbinsido na ako na okay na. Yung mga gusto kong postura, nandun na. Pangalawang step is, hihipuin ko na sila. So, hihipuin ko na, kung okay naman ang hipo, yung gusto ko yung haba ng katawan, kung gusto ko naman, yung ligo ang picture sa akin, pag panlaban, walang problema yan, kasi naipapanalo ko naman yan Wala namang diferensya, minsan sa dapuan lang. So, okay lang ako sa ganun. So, basta yung balanse ng katawan, okay na ako doon. Yung medyo lawit ang picture, yung sleek, okay na ako doon. So, kukumpirmahin ko yung pagkabalanse niya, yung tamang postura na hinahanap ko, kukumpirmahin ko sa pagsalat sa paghipo. So, pag may mga hindi ko nagustuhan na hipo, parang ang ganda tumayo, pero sobrang nipis ng katawan, hindi ko gusto to, papatihayaan ko uli ang paso. So, ibig sabihin, hindi pasado. So, ngayon, iisa-isahin ko lahat yon. So, pag naisa-isa ko lahat yon, saka ko na ibibitaw. So, ngayon, iipunin ko lahat ng napili ko na yung nakatabang paso, iipunin ko na lahat yon. So, pag naipon ko yun lahat, saka ko na ibibitaw. Iko-confirm ko kung yung postura nila, yung hipo nila, mamamalo ba talaga. So, sa mga ganun, usually, yung pagbitaw na yun is, parang sa akin, testing na lang yun kung ang manok ba walang diferensya ang pakpak, walang diferensya ang balakang na hindi nahihawakan, hindi nakikita. Kasi minsan, meron akong kaibigan na medyo nagmamalaki siya na magaling siyang pumili ng manok kahit daw walang bitawan. Sabi ko, okay. So, ang gaganda naman talaga ng pinili niya. Kaso pagdating sa farm niya, nang binibitaw namin, tumitihaya yung napili niya kasi balda palang pakpak. So, kumbaga, yun yung lesson learned. So, ganon, confirmation na lang na wala nga siyang ibang defects na hindi nakikita ng mata.
na hindi siya balda, na hindi malabo ang mata, yun na lang naman. Yun na lang naman. Kasi more or less, pag balansyado ang manok, na magandang hipo, mamamalo naman talaga yan. Mamamalo naman talaga yan. So, kumbaga, simplified ang proseso. Simplified ang proseso. So, the same din sa pagpili ng brood stag. The same din kung paano pagpili ng battle stag. Except sa brood stag, talagang ang pinipili ko kung ano yung natural na katangian ng bloodline na yan. Yung Bruce Barnett, malakas bumangga. Mga pangatlong bitaw, malakas na bumangga. Kasi sa una, wala ka na mga asahan sa mga yan. Ang unang tinitingnan mo lang talaga dyan is may power, may desire na manakit ng kalaban. Yun lang naman, kasi wala pa namang skills yan. So, lalabas ang skills niyan, mga pangatlong bitaw, kasi alam na niya, ay papaluin pala ako, ay kailangan ko palang lumipad. Although, alam na niya na may karakteristik siyang ganun, hindi pa niya kayang ilabas sa unang bitaw yun. So, sa akin, ganun yung pamantayan ko. Ganun yung pamantayan ko. So, nagiging simple lahat. So, postura muna bago palo. So, yung mga hindi ko napili ang postura, wala akong pakialam kahit anong galing yan. Nananalo naman yan, wala namang problema. Magagaling naman yan. Kaya lang, may kanya-kanya tayong pamantayan. So, para sa akin, kahit ano kagaling yan, sige, sa inyo. Kung may panalo nyo, good. Kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi hindi naman tayo perfecto. Kahit na pinili natin, gaanong sela ng pagkapili natin, hindi rin naman perfect na mananalo yan. Kasi ang kalaban natin, magagaling din, nakahanda din, ganun din ang gusto, manalo. Kaya, kumbaga, you may never know. Pero para sa akin, ganun lang dapat kasimple. So, pag ikot ko, pag nahagip ng mata ko, pag gusto ko ang postura, tatandaan ko na yan. Kaya, lagi, ang sinasabi ko, pag nagsaseleksyon ako, postura muna bago palo. Ayun. So, sa pullets, sa mga babae, since hindi naman natin nabibitaw, so wala tayong magagawa kundi postura. So, meron akong malaking parang barn na lagayan nila na may net na dingding. Doon ko lang tinitingnan isa-isang manok. Pag naglalakad, gandang buntot, naglalakad, okay, gusto ko yan. Pero pag paling, ayan, tanggalin na yan, katay na yan. So, ganun lang, mas simplified. So, yung sa mga babae, pag naglalakad, pag natanggal ko na yung mga hindi ko gusto, saka ko nahihipuin yan isa-isa. So, pag may mga hindi ako nagustuhan sa hipo, sobrang nipis na manok, sobrang liit ng buto, kung ano, whatsoever, aalisin ko na yan. So, that way, nagiging simplified ang trabaho. At mas nagiging clear yung experience natin. Mas lalo natin nakukumpirma sa sarili natin na, ay, ito yung sistema ko. Tama itong sistema na gawa ko. It works for me. It works with me. So, sana kayo gayon din. Sana kayo ganun din. Makadevelop din kayo ng sistema na akma sa inyo na magtatrabaho para sa inyo. So, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.